Ang laki na ng pinagbago mo, Leah. Dati naman hindi ka nangangayayat ng ganito and now look. Ang luwag-luwag ng damit mo. Kumakain ka pa ba sa tamang oras? Concerned na tanong ni Tita Mel matapos ilapag ni Leah ang kanyang mga nilutong tanghalian para sa kanilang dalawa. Instant noodles na may isang itlog. Ipinaalam niya pa kay Justin na kukuha siya sa kanilang pantry ng pagkain para ihanda sa kanyang tiyahin. Gaya ng sabi nila, marriage is a two-person world. Kailangang dalawa sila lagi sa bawat desisyon, kahit pa sa pagkain. Wala lang ako sa mood these days, tita. Nag-a-adjust pa po sa married life kaya ganito. Sagot naman niya. 2 months pa lang silang kasal ni Justin. Pero nasabi niya na sa sarili na ang pagiging housewife ay hindi biro. Ang sabi ng kaibigan niya, iba-iba ang setup ng bawat mag-asawa. Kaya kung ano man ang napag-uusapan nila ni Justin, yun dapat ang masunod. Gaya na lang ng pag-grocery. Kailangang pasok sa budget at di sumobra sa pangangailangan ng bibilhin. Dati nasanay si Leah sa magastos sa pang-araw-araw, pero ngayon, nagbago na siya. Sa tulong ni Justin, marami na ngayong tinapa, instant noodles at biskwit ang kusina. Hindi man sanay si Leah, kaya madalas siyang walang ganang kumain. Hindi niya kayang mag-demand ng sobra sa kanyang asawa. Life is hard, lalo na para kay Justin na nagtatrabaho para sa kanila. Tumayo ang kanyang tita matapos makita ang laman ng mangkok. Tinatabad ka bang magluto? Ako na. Paggamit ako ng kusina niyo, iha, you rest here at ipagluluto kita na makakain mo. Yung healthy at may gulay. Nakita ko ang basurahan niyo, ha? Puno ng instant meals. Hindi maganda ang preservative sa katawan. Alok pa nito. Nataranta si Leah. Nako tita, wag na po. Busog pa naman po ako eh. I prepare this for you. Talaga bang nag-lunch ka na? 11:00 pa lang. Binuksan nito ang laman ng kanilang ref at maging buong pantry ay tiningnan. Natigilan nito. Leah, may problema ba si Justin sa trabaho? Ba't di ka nagsabi? Hindi man tayo ganun kayaman pero di namin hahayaan na magka-UTI. Ang isang katulad mo sa mga pagkain gaya nito. Alam mo namang sensitive ang sikmura mo, di ba? Pangangaral ni Tita Mel. Alanganing ngumiti si Leah. Walang problema si Justin sa trabaho, tita. Malaki ang ginastos namin sa kasal. Kaya ngayon nagtitipid kami. Para makabawi. Talaga? Totoong walang problema? Yes po. Sana, hayaan niyo na kami ni Justin na makapagsimula at makapagpundar ng ari-arian namin. Itong pagtitipid, maliit na bagay lang. Ano ba naman ang mahal na pagkain kapag naging stable na ang lahat, di ba? Pangangatwiran niya. Well, may paraan naman para makatipid na hindi puro ganito ang kinakain. I will send you some recipes. O siya, hindi ko na kayo papakialaman, ha? I just hate to see na namamayat ka kasi hindi ka nakakain ng husto. Sinanay ka namin sa marangyang buhay. Dahil gusto namin na komportable ka hanggang sa pagtanda mo. Lumapit si Tita Mel at hinawakan ang kanyang pisngi. We were so happy for you nung maikasal ka kasi akala namin magiging settled ka na. Settled na po kami. Kailangan lang mag-adjust kasi hindi naman araw-araw honeymoon period. Alright. Oo nga naman. Mahal na mahal mo talaga yang si Justin. Kahit wala siya dito, pinagtatanggol mo pa rin. Masayang sabi ni Tita Mel. He's my husband, tita. Susuportahan namin ang isa't isa sa lahat ng bagay. Bumalik sila sa sala ng bahay. Matapos ang ilang oras, nagpaalam na si Tita Mel. Kaya nagumpisa na si Leah sa paglilinis at paghahanda ng hapunan. Hinintay niya ang pag-uwi ni Justin para sabay silang kakain. Nag-text na siya dito bago umidlip muna sa sala. Nang magising siya, 11:00 na ng gabi at may kumakalampag sa gate. Nagmamadali siyang bumangon. Justin, teka lang! Sigaw niya habang pinagbubuksan ito. Pumasok ang sasakyan at bumaba sa wakas ang lalaki.
Lasing ito kaya pasuray-suray sa paglalakad. Bakit ang tagal mong pagbuksan ako ng pinto? May ginagawa ka bang kababalaghan sa loob? Pag-uusisan nito. Natawa si Leah at hinagka niya sa pisngi si Justin. Saka ito hinila papasok sa bahay matapos sila kang gate. Kumain ka na ba? Pinaghanda kita ng scrambled egg at hotdog. Alok niya dito. Itlog at hotdog? Diyos ko naman. Gabing-gabi, yun ay papakain mo sa akin pang breakfast? Yun ang nasa ref di ba nga nag-iipon tayo? Napailing si Justin. Nagtatrabaho ka ba? Ha? Ano ibig mo sabihin? Naging hilaw ang ngiti ni Leah. Umakbay sa kanya ang asawa. Leah, hindi tayo ang nag-iipon, kundi ako. Nasa bahay ka, nagluluto at naglilinis. Pero ako yung kumikita at nagbabanat ang buto sa labas. Ako naman yung nagbabudget ng perang binibigay mo. Nakakatulong pa rin naman ako kahit papano, di ba? Oh, come on. Kahit ako kaya kong gawin yan No sweat. Kaya lang masyado na akong busy kaya dapat ikaw na gumawa. It's your responsibility. Umalis si Leah sa bisig nito dahil hindi niya matagalan ang amoy ng beer at pawis sa katawan ni Justin. Then providing is your responsibility too. Kaya patas lang tayo. Pumalatak si Justin. Di mo naiintindihan, Leah. Konti na lang ang mga lalaki nagtatrabaho dyan ng full-time para sa pamilya nila. Kasi pwede naman na 50-50 sa atin ang gastos. But because I love you, inako ko ang lahat. Let's face it, mas malaki ang sakripisyong ginagawa ko para sa pamilya natin. Tumango na lamang siya. Oo na. Di ka ba kakain? Kasi kung di na itatabi ko na yung hinanda ko. Nabusog na ako sa pulutan. Nagkayayaan ba kayo ng mga kaibigan mo na mag-inuman sa labas? Wala kasi ako na-receive na text na matatagalan ka. Kasual na tumawa si Justin. Biglaan yung lakad. Di naman ako gumastos kasi libre. Huwag kang mag-alala, kasi lalaki ako. Ikaw ang huwag lumalabas kapag madilim na, kasi delikado para sa'yo. Papasok na ako sa kwarto, Leah. Tumango siya. Maligo ka bago humilatas sa kama, okay? Bagong labay ang kubrekama pati ang punda. Sure. Naghugas ng kamay si Leah matapos linisan ng kusina. Pagpasok niya sa kwarto, nakahilata na si Justin sa higaan. Hindi nagpalit ng damit at hindi na rin naligo. Humihilik na ito ng malakas kaya mahirap na itong gisingin. Saglit niyang tiningnan ng asawa bago humiga sa tabi nito. Hinawakan niya ang bagong labang kubrekama pati ang punda. Ano ba naman yung pagod ni Justin kumpara sa ginagawa ko buong araw? Di bale, lalabahan ko na to. It's not a big deal. Sabi niya pa sa sarili. Pumikit siya at sinubukang matulog pero dahil sa amoy ng beer, hindi siya makapagpahinga ng maayos. Kinailangan niyang takpan ng ilong gamit ang kumot. Kinabukasan, nagpaalam si Leah na kikitain niya ang kanyang college friends sa isang restaurant. Lahat sila, nasiyahan nung malaman na married na siya. Sis, how come hindi mo man lang kami in-invite? Tanong ni Marie. Sa West kami kinasal. Gusto ni Justin ng intimate wedding ceremony kaya we did it there. Sagot niya. Wow, really? Akala ko pa naman gusto mo ng mala fairy tale wedding. Dream mo yun, diba? Big gowns, everything in pink tapos may sparkles. Komento ni Jazz. Nailang si Leah. Oo, gusto ko. Kaso, syempre iba naman ang fairy tale sa totoong buhay. Kailangan mag-mature, alam niya na. Kumibot ang labi ni Marie. Girl, someone my age can watch Barbie and still be matured. Pero kung sa bagay, buhay mo yan. Yes. Simpleng sagot ni Leah at hindi na ginatungan pa ang usapan. Ang totoo niyan, nanghihinayang siya ng sobra. Dahil hindi man lang nakasama ang mga matalik niyang kaibigan sa pag-iisang dibdib nila ni Justin. Kinumbinsi rin kasi siya nito na wag na silang imbitahin dahil mapapamahal sila sa gastos at nakakapagod mag-host ng party para sa ibang tao na hindi belong sa kanilang pamilya. Kumain na nga lang tayo, baka saan pa mapunta yung usapan. Aya ni Nadine bago nanguna sa pagsandok ng kanin sa mesa. Sa unang pagkakataon ngayong linggo, nakatikim ng masarap na pagkain, si Leah. Na-enjoy ni Leah ang kanilang get-together
Lalo pat makulit ang mga friends niya. Matapos ang lunch, naghatian sila sa bill. Para sa kanilang 5, ang bill ay umabot ng 7,000 pesos. Wait, magbabanyo lang ako Paalam ni Leah. Saka pumunta ng banyo. Tinawagan niya si Justin subalit. Busy ang number nito, kaya pinangunahan niya na ang lalaki at nagbayad ng share niya gamit ang ATM. Nag-take out pa nga siya na uulamin nila mamayang gabi. Para naman masubukan ni Justin ang putahe na kanyang nakain kanina. Thank you girls, next time ulit Paalam niya sa mga kasamahan bago mag-commute. Pagsapit ng gabi, maaga umuwi si Justin. Nauna itong kumain habang inaayos ng study room nito ang mga inuwing papeles. May pinagastasan ka ba kanina? May notification sa banking app ko. Gumastos ka raw ng 2,000 pesos. Para saan? Patapos na itong kumain at halos sabaw na lang ang natira sa ulam. Agad na umupo si Leah at sumandok ng kanin. Para dyan sa ulam. At saka di ba nagpaalam ako na may girls day kami nila Jazz? Ngayon lang kami muli nagkita simula nung makasal tayo kaya ayun, napagastos. Tinawagan kita kanina pero busy ka. Nag-iwan din naman ako ng text. Paliwanag niya. Leah, you are married now. Hindi ka na dapat lumalabas para magsaya. Heto ako, fully committed sa pagtatrabaho para sa pamilya natin. Tapos ikaw nagwawaldas ng pera sa labas. Ano na lang sasabihin nila mama? Naisip mo man lang ba? Doon nakaramdam ng inis si Leah. Ba't ka ba nagagalit? It's not like ang sarili ko lang iniisip ko. Dinalhan pa nga kita nitong manok para sabay nating ma-enjoy. Ikaw pwedeng mag-inom sa labas samantalang ako kailangan nasa bahay lang? You're my wife, Leah. Kung makikipag-inuman man ako, hindi lang para sa sarili ko yon. Alam mo na sila ang tumutulong sa akin makahanap ng maayos sa trabaho. Iyong mga kaibigan mo, anong naitulong nila sa atin? Wala, Leah. Hindi ka na dalaga. Don't give other men ideas na kaya ka nasa labas kasi gusto mong mapansin. Binitiwan ni Leah ang kubyertos at tumayo na. Hindi niya makaya ng lumunok ngayong sinisigawan siya ni Justin. Matutulog na lang siyang gutom, kesa kumain na ganito ang naririnig. Pumasok siya sa kwarto at humiga na para magpahinga. Pumasok si Justin maya-maya at tumabi sa kanya. Alam mo kung gaano kita kamahal, Leah. Gusto ko mapabuti tayong dalawa. Never to experience any hardship in the future. Sinabi ko naman sa'yo konting taste na lang. Makakaipon din tayo na sapat, di ba? Hindi maintindihan ni Leah kung bakit pakiramdam niya. Umiikot ang lahat sa kanilang usapan. Mula sa usaping pera, nadamay na ang paglabas-labas niya. Ngayon, hindi niya na alam kung anong dapat na gawin para maging payapa ito sa wakas. Ano ba talagang gusto mo, Justin? Yung di ako gagastos maliban sa bills? Yung di ako pwedeng lumabas with friends? O talagang ayaw mo lang sa mga kaibigan ko? Bumuntong hininga ito at yumakap sa kanya. Love, di ba pwedeng all of the above? Ayoko sabihin na di ko gusto mga kaibigan mo. Kasi hindi naman ganun yung nararamdaman ko. It's just that, think of it. Sa inyong lahat, ikaw pa lang ang married. Malamang hindi magtutugma ang priorities nyo. Kasi sila di pa naman kasal. Di pa sila binigyan ng singsing ng isang lalaki. Kaya hindi nila makita ang importansya ng respect sa akin bilang asawa mo. At yung katotohanan na, di ka na pwedeng magbuhay dalaga kasi pamilyado ka na. Natahimik si Leah. Pakiramdam niya, may kung anong masikip na humaharang sa kanyang lalamunan. At nasasakal siya. Pinakiramdaman niya ang singsing sa daliri at pumikit. Ba't parang hindi naman ganito ang setup ng iba? I've seen married women na happy sa labas. Ang daming nagagawa. At masaya ang asawa nila dahil yun ang gusto ng misis nila. Adventurous at di nawawalan ng spark. Tanong niya sa lalaki. Natigilan si Justin. Tiningnan siya nito na para bang may nasabi siyang hindi normal. Leah, a wife's embrace is a man's source of peace in the world. Ikaw dapat ang kapayapaan ko. Habang nakikipaglaban ako araw-araw sa labas, ikaw ang magbibigay ng lakas sa akin, ng security. Kampante akong ibigay ang best ko sa trabaho kasi alam ko nandito ka sa bahay at hinihintay ako. Walang ginagawang masama kundi mahalin.
At pagsilbihan ako gaya ng pagmamahal at respeto ko sa'yo. You get me now? Bumuntong hininga siya at humilig sa dibdib ng asawa. Maybe I'm just bored. Kaya gusto ko naman mag-explore. Kapag nagkaanak na tayo, sigurado ako di ko naiisiping lumabas pa. Sambit niya bago ipinasok ang kamay sa loob ng damit ni Justin. Agad siyang pinigilan nito. Lia, wag muna ngayon. Wala akong gana. Sa susunod na, cuddle na lang muna tayo. Nailang si Lia. Mula honeymoon, hindi na naulit ang kanilang pagtatalik. Tila ba isang pindot lang sa switch na matay agad ang atraksyon nito sa kanya. Kahit sino naman siguro basta pagod, di gaganahan. Sabi niya sa sarili bago umayos ng paghiga at natulog ng mahimbing. Paggising niya, nakaalis na si Justin. Maraming damit ang nakakalat sa silid mula sa pagbibihis nito. Mga drawer na nakabukas at di man lang maisara. Mga gamit sa pag-aahit na hindi nilagay sa tamang lalagyan. At mga hanger na nagkalat sa kama. May inihanda naman siyang damit para kay Justin. Kaso mukhang ayaw nito nang napili niya. Bumangon siya at nagligpit. Saka pumunta sa kusina para magsimulang magluto ng kanyang almusal. Napahawak na lang si Lia sa ulo nung makita na hindi pa pala nailigpit ang mga platong nasa mesa kagabi. Kahit ang kinainan ni Justin ay nasa hapagkainan, tumigas na lang ang sebo at ang kanin dito. Humarap siya sa ref. May note na nakapaskil. Sa susunod, huwag mag-iwan ng plato sa mesa. Sabi sa sulat. Nakaramdam siya ng inis. Iniwan niya ang mesa kagabi habang kumakain pa rin si Justin. Talagang hindi man lang nito niligpit ang pinagkainan bago pumasok ng kwarto? Binabad ni Lia ang mga plato bago nagprito ng itlog. Sa makalawa pa ang sweldo ng asawa niya. Saka na lamang niya i-check ang laman ng kanilang joint bank account. Pagdating ng araw na yon, imbes na madagdagan ng perang ipon ni Justin, mas lalo itong nabawasan. Hindi niya makausap ang asawa dahil lagi itong overtime sa trabaho. Kaya binisita niya ang mga magulang nito para kumustahin at matanong kung may nababanggit na problema si Justin sa mga ito. Ma, napansin ko po na bumaba na almost 500,000 ang pera ni Justin sa bangko. May idea po ba kayo kung saan napunta ang perang yon? Tanong niya sa biyanan. Hindi siya kinakausap ng lalaki tungkol dito. Hindi naman niya mamonitor kung kailan ito kumukuha ng malaking halaga sa bangko. Asawa mo yun. Ba't mo sa akin tinatanong? Yan ang problema sa inyo mga babae. Wala kayong tiwala sa investment ng asawa ninyo. Tas kapag kayo, iniwan, para sa ibang babae, iiyak-iyak. Bakit? Naghihinala ka ba may ginagawang mali si Justin? Naman. Hindi sa ganun. May tiwala ho ako sa kanya. Sadyang busy lang talaga siya ngayon. At di ko makausap, kaya kayo yung nilapitan ko. Siyempre kayo yung nanay niya. Mas kilala niyo siya kaysa sa akin. E di kung busy, hintayin mo. Di yang pupunta ka pa rito para magtanong ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Imposibleng di mo alam kung saan napupunta ang 500,000 piso na yan. Baka nga ikaw ang gumagastos niyan eh. Ipinapasa mo lang kay Justin para di ka guilty. Patutsyada nito. Hindi nakikinig ang ginang kaya tumahimik na lang siya. Babae rin ito pero lamang pa rin talaga sa puso si Justin. Kaya kahit anong mangyari hindi to kakampi sa kanya. Pa, mauwi na po ako. Paalam niya bago sumakay ng tricycle pa uwi. Nagumpisang mag-chat sa kanya si Justin. Bakit siya pumunta kina Mama Leticia para mangulit? Ba't niya hinahanap ang ipon nito? Tinamad siyang reply ng asawa kaya nag-silent muna siya ng phone habang bumabiyahe sila. Nakaramdam siya ng inis sa asawa. Hindi ito nag-reply sa kanyang text. Pero kapag may sumbong ang mga magulang o di naman kaya may bank transactions, aware na aware ito lagi. Bumaba siya sa isang supermarket para bumili ng grocery. Nakasabayan niya sa pagkuha ng cart ang isang lalaki. Oh, ladies first. Sabi nito, thank you. Pumunta siya sa canned goods section. Pagkatapos kumuha ng cart, maya-maya pa, may tumabi sa kanya. At yun ang lalaki kanina. May tinitignan nito sa phone habang naglalakad kaya nagkagit-gitan ng kanilang cart. Excuse me.
Tawag ni Leah sa pansin nito. Pwede bang stay put ka muna? Habang nagbabasa ka sa kung ano dyan sa phone mo? Baka kasi makabunggo ka ng tao o di kaya yung cart ng iba. Tumingin sa kanya ang lalaki. Ngayong magkalapit sila sa isang masikip na espasyo. Napansin niya sa wakas kung gaano ito katangkad. Umabot lang siya hanggang dibdib nito. Saan nakalagay ang dilata na to? Pinakita ng lalaki ang phone sa kanya. I have to move quickly. Nasa bahay kasi ang kapatid at pamangkin ko and they want me to cook. Corned beef ba? Dito yung sa unahan. Itinuro niya sa lalaki ang pwesto ng lalagyan. Agad na kumilos ng estranghero at kumuha ng 10 malalaking lata. Di mo ba titignan ng price? Mahal ang brand na napili nito. Ganon na ganon ang kinakain niya dati nung nasa bahay pa siya ng mga magulang tumutuloy. It's okay. Now, saan dito yung shrimp section? Namewang ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Napangiti si Leah dahil kahit mukhang ayaw na lalaki sa ginagawa, pinipilit ito para sa kapatid at pamangkin na nasa bahay. Nasa dulo pa yon, straight ka lang tapos liko sa kanan. Makikita mo agad ang seafood section. And the dairy products and vegetables? Bumuntong hininga ito sabay iling. Pwede bang samahan na lang kita sa pamimili? I'm sure pupunta ka rin sa mga nabanggit ko, di ba? Okay. Wala siyang alam sa kung sino itong lalaking to. Pero sa tingin niya naman makakatulong siya dito. Tila kasi walang pinag-aralan ng lalaki sa pag-grocery at nakadepende ito sa kanya ngayon. Kaya masinsinan niya itong tinuturuan. Walang mali siya dahil gentleman ito. Matapos sila mamili, agad nilang binayaran ang kanya-kanyang cart. Habang ini-scan ang kanya, sinipat ng lalaki ang bawat item sabay iling. May tindahan ka ba? It's like magbebenta ka ng tusok-tusok sa labas. This is all hot dog, frozen lumpia, squid balls, instant noodles, and wow, look, tempura. Mga ready-to-eat ulam sa lata. Natawa si Leah. Mura kasi ang mga ito at dalawa lang sila ni Justin. May mga gulay din naman siyang binili para subukan ang recipe na binigay ni Tita Mel. Talagang hindi nito maintindihan ang pinagdadaanan niya. Isang cart lang, nagkakahalagang 15,000 na ang nagastos. My name is Damon. Pagpapakilala nito nung matapos sila sa pagbabayad. Here's my thank you gift. Salamat sa pagtulong sa akin. Naglabas ito ng malaking supot na naglalaman ng hipon. Nabanggit mo na fresh ang hipon nila dito. Kaya I assume hindi ka allergic. Nabigla naman si Leah at mabilis niya itong tinanggap. Thank you so much. Kumaway ang lalaki bago umalis, habang pinagtutulungan ng ibang staff ng supermarket ang pagbubuhat sa mga pinamili nito. Mabilis na umuwi si Leah para makaluto na agad. Pagdating ni Justin, hindi nito nagustuhan ang kanyang hinandang pagkain. Leah, what the hell? Alam mo 700 pesos ang 1 kilo niyan, di ba? Kala ko ba nagkakaintindihan tayo? Gumastos ka na naman ng malaki para sa pagkain. Pag-iinterogan nito habang nagtatanggal ng damit. Hindi ako bumili niyan. May tinulungan kasi ako sa supermarket kanina, binigay niya sa akin to. Oh, nice. Kalmadong umupo si Justin at nagsimulang kumain. Ikuha mo ako ng shirt at damit sa kwarto. Okay, teka lang. Pagbalik ni Leah, nangangalahati na ito sa ulam. Kaya umupo na agad siya para makapaghapunan na rin. Huwag kang mag-alala, wala namang mali siya sa ginawa kong pagtulong doon. Di niya nga alam ang pangalan ko. Di niya tinanong kaya di ko rin sinabi. Paliwanag niya. Ngumiti si Justin. Good girl. Kaya kampanteng-kampante ako sa'yo, Leah. You never make me worry. Sarap sa pakiramdam kasi napakasalan ko ang dream girl ko. Some days, napakahirap i-balance ang pansariling kagustuhan at kung anong nais ni Justin. Lahat naman worth it kapag nangangako ito. Dagdag pa na loyal at mabait. Madaling ilihis ang tingin sa mga hindi nito kaaya-ayang habit dahil sa huli, mag-asawa na sila. 3 years silang mag-on bago ang kasalan. Leah, trust her instincts. At si Justin na ang para sa kanya habang buhay. Makalipas ang 1 pang buwan, nakatanggap ng isang bouquet ng bulaklak si Leah mula kay Justin. No special occasion.
Gusto lang siyang pasalamatan ng lalaki. Masaya siya kahit di niya man favorite ang bulaklak na binili nito. Sa totoo lang, mas gugustuhin niyang kumain sila sa fast food kesa gumastos ito sa bulaklak na hindi naman makakain. Sa tagal na panahon, na nagtitipid sila ni Justin, natuto siyang maging masinop sa lahat ng bagay. Pakiramdam niya unfair. Si Justin, bumibili ng bulaklak kahit hindi niya sinabi. Pero nung last time na bumili siya ng pagkain para sana pagsaluhan nila, nagalit pa ito. No, baka ang labas pa nito hindi ako grateful sa binigay niya. Loaded siya sa trabaho kaya natural lang na hindi niya maaalala ang favorite flower ko. Saway niya sa sarili. Ayos na sana ang lahat sa isipan niya, kundi nahagip ni Leah ang isang nilukot na resibo sa paanan ng kotse ni Justin. Nasa loob ito ng bahay. Nagpapahinga dahil day off habang siya nililinisan ng sasakyan nito. Binuklat niya ang papel at nakita ang magarbong layout mula sa isang sikat na perfume brand sa bansa. Tinapos niya muna ang paglilinis, saka gumilid at kinausap ang mga kaibigan sa chat. Girls, alam niyo ba yung brand na Elise? Do you know anyone who uses scent 031? Magkano isang bote? Inabot na ilang oras bago siya nireply ni Jazz. That's a very high-end women's perfume brand, Leah. Umaabot ng 30,000 na pabango nila. Bakit? Did Justin give you a bottle? Lumugar siya sa likuran banda ng bahay. Tinawagan ng kaibigan, sumagot ito agad. Buti na lang at malapit na ang lunch. Nagtatago ako rito sa CR, so what's up? May nakita ako sa kotse ni Justin. Am I just being paranoid? Ikinwento ni Leah ang resibo. Baka naman may coworker siya na isinabay. If that's true, dapat sinabihan ka niya. The car is a conjugal property. Lagi niyang sinasabi sa'yo na hati kayo sa lahat. Even when we went out last time, tinawagan mo pa siya para magpaalam na gagastos ng pera. If gagamitin niya ang kotse niyo para maghatid na ibang tao, dapat alam mo, di ba? Wala namang mali sa isang resibo eh. Kapag ang resibo ay para sa isang gamit na binibigay mo sa babae, I think you have the right to ask. Ano bang mali sa simpleng pagtatanong? Wala, di ba? Yung nakakaduda ay ang mga tao nagiging defensive agad. Go, try to give him that. Tapos magtanong ka. Halata naman kasing bothered ka kasi napatawag ka talaga sa akin. I am all for your peace of mind, Leah. Pahayag ni Jazz. Kumalma siya sa wakas. Tama ang sinabi nito. Sila ni Justin ang mag-asawa kaya dapat sila ang nag-uusap. Thank you, Jazz. Mag-lunch ka na. Alright, Leah. Love ya. Pumasok siya ng bahay at tumabi kay Justin, na nasa sofa. Ibinigay niya ang resibo. Nakita ko sa kotse mo. Binuklat nito ang papel at natawa. Tinapo mo na lang sana. Dinala mo pa rito sa loob. Kanino to? A supervisor asked me to buy one for his wife. On the way naman sa work kaya sinabay ko na. Bakit nagsiselos ka? Nakahinga ng maluwag si Leah. I guess I just love you so much kaya napapraning ako. I'm sorry. Yeah, I mean umuwi ako dito gabi-gabi. I sleep beside you every night. Paano ako magloloko, di ba? Napatango na lang si Leah. Yumakap siya sa asawa at gusto sana itong lambingin. Wait, Leah, nagsaing ka na ba? Lunch na. Di kita narinig na pumasok sa kusina para magluto. Saglit siyang natulala. I was busy. Nilinisan ko yung kotse kaya di ako nakapagsaing. Well, it's never too late to start now. Pinatayo siya nito sabay palo sa kanyang puwet. Huwag tatamad-tamad, feed your husband. Nagsimula siyang magluto ng makakain. Kaso paglapag niya ng plato sa pagkainan, lumabas si Justin na bihis at mukhang may pupuntahan. May lakad kami ng mga friends ko. Babalik ako mamayang gabi. Wait, sabi mo magluto ako, masasayang ang mga to. Na, pass. Hindi mo kang homemade dishes sa mga to. Para ka naghalo ng kung ano-ano sa kalan. Ang sabi mo nag-iipon tayo. Pasensya na kung hindi salmon at steak ha. I'm sure. May mga babaeng kaya magluto na tipid tapos masarap. Stop making excuses, Leah. Alis na ako. Enjoy your meal. Justin, this is just potatoes and corned beef. Ano ba hindi masarap dito? Yeah, whatever. Pumasok na ito ng sasakyan at umalis. Naiwan siyang nakatulala kung saan ito nakapark kanina. Kakausapin niya ito ng masinsinan mamayang gabi. Hindi nangyari ang inaasahan niyang pag-uusap dahil
Umuwi si Justin na hindi man lang makausap dahil sa kalasingan. Hinatid pa ito ng mga kasama sa bahay. Hindi makausap ang lalaki, kaya pinunasan niya na lamang ito at binihisan pagkatapos. Huminga siya sa tabi nito at tiniis ang napakalakas nitong hilik. Sa gitna ng gabi, nangyari ang hindi inaasahan ni Leah. Nagising siya na basa ang higaan. Mukhang umihi si Justin habang tulog. Napatulala siya sa kawalan habang naliligo sa banyo. Pagkatapos pumunta siya sa guest room at doon natulog. Ito na ba magiging buhay ko hanggang sa pagtanda namin? Tanong ni Leah sa sarili. Hinintay niya talaga na magising si Justin kinabukasan para kausapin ito. Wala ka bang sasabihin? Untag niya nang makitang nag-aayos ang asawa sa kwarto. Oh, basa ang higaan. Mukhang may natapong tubig. Justin? Ihi mo yan. It's yellow. It smells bad at ganyan karami. Sasabihin mong tubig lang yan na natabig. So, it's not my fault na stress ako mula sa pagtatrabaho. Kaya ako nagkakaganito. Hindi ka dapat ganyan, Leah. Dapat iniintindi mo ko. Are you really my wife or not? Kung di mo kaya maawa sa sitwasyon ko, take that damn ring off. Pinapalaki mo yung isang maliit na bagay eh. Justin, hindi maliit na bagay ito. Kung di mo kayang kontrolin ang sarili mo kapag lasing ka, edi dapat di ka umiinom ng sobra-sobra. Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Ayaw ko yan, di ba? Lumihis si Justin sa paglalakad at umalis. Things change, lalo na kapag problemado yung isang tao. Kung di mo kayang tanggapin ko ano ako, Leah, then maybe I married the wrong person. Nasaktan siya sa sinabi nito. Gusto lang naman niyang mapabuti si Justin pero heto, siya pa naging masama. Sumunod siya sa trabaho nito para tuklasin ang totoo. If Justin is stressed, gusto niyang alamin kung anong parte ng trabaho ang kinaiinisan nito. Laging gipit ang asawa niya. Kapag may free time, umiinom kasama ang barkada. Pakiramdam niya. Itong kumpanyang ito ang sanhi ng lahat. Humarap siya sa isang receptionist. Hey, I'm looking for Justin Benitez. Nasa loob ba siya ngayon? Oh, are you a family relative? Natanggal siya sa trabaho ng 1 linggo lang. Tumigil ang mundo ni Leah. Lumapit siya sa desk at nanginginig na nag-usisa. I am his wife. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ba't siya natanggal? Sure. Wala namang problema sa kumpanya and you are his wife. Justin was fired dahil may relasyon sila na supervisor niyang babae. Both of them were fired actually. It is against the policy of the company na magkarelasyon ng 2 tao na nasa parehong department. Lumala rin siya because they doubled it down. Nahuli sila na isang katrabaho na naglalampungan sa banyo during office hours. Nakita sa isang CCTV footage na nangyaring gulatan. Nagtakip ng bibig ang babae at bumulong. Our CEO specifically said na kung may maghanapan sa 2 yan dito, we are at the liberty to share what happened, lalo na kapag kapamilya ng isang dating empleyado ang lumapit. We are willing to share the footage with you dahil nangyari ang insidente sa loob ng pasilidad na to, which gives our boss the authority to use it. Hindi naman X-rated ang video dahil ang POV na nasa labas ng banyo at hindi naman sa loob. Nagangat ng kamay si Leah para patahimikin saglit ang babae. Kumikirot ang dibdib niya at halos masok siya sa labis na pagkahilo. Hindi matanggap na utak niya ang nalaman. I'm sorry, ma'am. Umiling si Leah. Hindi alam ni Leah kung paano niya nakayanang tapusin ang pag-uusap nila ng receptionist. Tinanggap niya ang binigay nitong flash drive at umalis. Pagdating sa bahay, agad niyang pinanood ang laman. Nakita niya ang malagkit na tinginan sa pagitan ni Justin at ng isang babae. Maganda ito at mas sexy sa kanya. Pumasok ang 2 sa banyong pangbabae at hindi lumabas ng halos 15 minuto. Pumasok ang isa pang employee na gagamit sana ng pribadong toilet sa banyo. Lumabas ang 2 na nakangiti at nagpupunas na muka. Hindi man lang nahiya ang 2 sa ginawa. Marahil sanay na ang mga ito at ngayon lang nabuko dahil inireklamo sa wakas ng empleyadong nakahuli. Agad na kumilos si Leah at nag-save ng ilang kopya ng video. Tinawagan niya ang asawa. Justin, sino si Katie Sandoval? Bungad niya rito. Tumahimik ang kabilang linya. Hindi nga marinig kahit paghinga ng asawa. Marahil nagulat ito. Justin, magsabi ka ng totoo.
Sino si Katie Sandoval? May narinig siyang malanding tawas sa kabilang linya. The bitch knows, Justin. Sabi pa ng isang babae. Nagdilim ang paningin ni Leah. Kaya niya tiisin kung may kulang man sa asawa niya. Pero kung may bagay man na hindi niya kayang lunukin, ito ang panloloko nito. Kahit ang ama niya, hindi gumawa ng ganitong kahihiyan sa kanyang ina. Sino natanggal sa trabaho dahil sa kakatihan, you dumb fuck? Sinong kabit sa atin? Bitch pala ha? Pinatay niya ang tawag at nagsimulang i-upload ang video sa internet gamit ang isang dummy account. Tinawagan niya lahat ng kakilala para ipaalam ang nangyari bago pa man siya maunahan ni Justin sa pagpapakalat ng maling balita. Ano tong video sinend mo sa akin? Talak ng ina nito. Wala namang nangyari sa kanila. Sabay lang sila pumasok sa banyo. Di ba pwede may pinag-uusapan lang? Sinasabi ko na nga ba? Ikaw talaga may problema. Kasi tamang hinala ka lagi. Nasasakal sa'yo ang anak ko. Natanggal siya sa opisina dahil sa pakikipagrelasyon sa supervisor niya. Tapos ako pa ang gagawin yung mali. Natahimik ang ginang. Akala niya maiintindihan siya nito sa wakas. Subalit nagawa pa nitong sumigaw. Nanawa sa'yo ang anak ko. Kasi siguro wala kang kwentang asawa. Nasa bahay ka lang. Di mo ba kayang pasiyahin ang asawa mo? Diyos ko, Kalia. Hihiga ka na lang at bubuka ka ng ilang minuto para makontento si Justin. Di mo pa magawa? Kaya yan, napilitan siya maghanap ng iba. Kasalanan mo. Huwag ka mag-send sa akin ng kung ano-ano at ayusin mo yan. Kinumbinsi siya noon ni Justin na kahit ayaw sa kanya ng ina nito, hindi ito magiging hadlang sa pagsasama nila. Tamang-tama nga ang lalaking ito. Sa kabila na nangyari, kumakampi pa rin to sa anak. Umalis ng bahay si Leah at nagpa siyang sa bahay muna ng mga magulang magpapahinga. Nakikisimpatya ang mga ito sa nangyari. Kahit di na sila magsalita, alam niyang ayaw na ng mga ito na bumalik siya kay Justin. Ang hindi nahulaan ni Leah ay ang kakapalan ng mukha ni Justin at nung Katie. Inireklamo nito ang kumpanya sa nangyaring pagpapakalat ng video. Agad na kumilos si Leah at bumalik sa building. Nakiusap siya sa receptionist dahil nais niya makausap ang boss. Hindi naging madali dahil busy ito masyado. Naghintay siya ng halos 3 oras bago siya nakaakyat sa opisina nito. Sinalubong siya ng isang pamilyar na lalaki. Teka, ikaw si Damon, di ba? Ito lang naman ang lalaking tinulungan niya noon. Hindi niya akalain na isa pala itong negosyante. Akala niya modelo si Damon dahil sa postura at pananamit. My name is Leah. You are Justin's wife. Tanong nito sabay tingin sa singsing na nasa kanyang kamay pa rin. Tinakpan niya ito. Hindi pa kami nag-uusap. He's not answering his phone. Hindi niya talaga masasagot ang tawag mo kasi wala naman siya sa Pilipinas. Alam ko nagsasaya siya sa Bali. Kasama ang kabit niya. It's Katie, right? Napapikit si Leah. Paano mo nalaman kung nasan sila? I checked. Sinusubukan nila akong gatasan dahil kumalat daw ang pribadong video nila na nakasira sa kanilang puri. You really think may dangal pa ang mga gaya nila? Humalukip-kip si Damon. Akala ko magagalit ka. Pero ba't parang wala lang sa'yo? He's out there, loud and proud sa panloloko, tas eto ka? Suot pa rin ang singsing nyo. Miss Leah, I don't mean to offend you pero di ka naman siguro tanga. Nanginig ang labi niya. Bumigat ang balikat at doon na siya tuluyang nakaramdam ng pagbigay sa sistema dahil sa labis na pagod at nag-umpisang maluha. Tanga? Ako? I don't know. Mag-4 na buwan pa lang kaming kasal. At lahat ng lakas ko, binigay ko para masunod ang gusto niya. I'm just trying to be a good wife. Isiniwalat niya ang lahat ng karanasan sa piling ni Justin. Matapos ang madamdaming pahayag, walang ibang isinagot si Damon kundi sa pilitang kunin ang singsing niya at ilagay ito sa papel sa kanilukot. Hindi makasagot si Leah. Hindi man lang siya makaalma. Ang basura, nararapat lang na ilagay sa basurahan. Sinubukan akong kantiin ang abusado mong asawa. Payag ka bang tulungan ako makabawi sa gagong yon? Tumayo si Damon para lumuhod sa kanyang tabi at ngumiti. Kinausap mo siya na maayos. Ilang beses niyang nilipat ang sisi papunta sa'yo.
Di mo ba gustong tapusin ang ugnayan niyo? Mula nang makasal kayo, hindi ka niya ginalang. Gusto mo pa rin bang tiisin yun? Nagkamali na ako kay Justin. Ngayon kakausapin ko muna ang pamilya ko sa kita sasagutin. Tumayo si Damon at kumuha ito ng tubig mula sa dispenser. I can have you both annulled as soon as possible. Pag-isipan mo maigi. Kung di ka bibitiw ngayon, magtitiis ka habang buhay. Sabi nito bago ilapag ang baso ng maligamgam na tubig sa kanyang harapan. Uminom si Leah at tila ba parang mainit na yakap ang dumaloy sa kanyang katawan. Napangiti siya dahil hindi niya in-expect na makakahanap siya ng kakampi. Ito pang boss ng kanyang asawa. Nang malaman ng kanyang kapamilya ang buong kwento, lahat ng mga ito nanggigigil. Maging si Jazz na inimbitahan niya, na pumunta sa kanila nanginginig sa galit. Iha, ba't naman hinayaan mo magkaganon? Kaya naman pala ang payat-payat mo. Sabi ng kanyang tita Mel, I can't believe it. Tinitipid ka niya ng sobra-sobra tapos ang kabit niya spoiled na spoiled. Gatong ni Jazz. Huwag ko lang talaga siyang makita sa personal. Or else, I swear to God, oh my gosh, he's a master manipulator. Akala ko kasi, yun na ang married life. May mga araw nga na napapagod ako. Medyo nagsisisi ako kasi parang ako lang yung kasal. Pero siya buhay single pa rin. I actually hated it. Napayuko siya sabay tawa. Ma, nag-ulam ako ng tinapay ng halos 1 buwan. Kasi sabi niya may paggagamitan siya ng pera. I believed him. Kasi asawa ko siya. May plano raw siya, sinunod ko lang. Sana pala dinala ako nagpakasal. Iha, marriage is good. Yung asawa mo lang ang hindi. Siya ang problema. Kaya dapat pag-usapan niyo muna. Magtanong ka ng malinawan saka ka mag-decide. Kung kaya ginawa nga ni Leah ang mga sinabi nito, hinintay niya ang pag-uwi ni Justin sa kanilang bahay. Nung gabing magharap sila ng kanyang asawa, naging malinaw na kay Leah na hindi niya ito kayang tiisin ulit. Sa tuwing naaalala niya ang mga bagay na pinagdaanan alang-alang sa kapakanan ng lalaking to, hindi niya kayang ibalik sa dati ang kanyang pag-iisip. Para bang may lenteng nabasag sa kanyang mga mata at ngayon kitang-kita niya na ang kulay ni Justin. Kailan kayo nagsimula? Agad na umiling ang lalaki. Hindi man lang ito nagmukhang guilty. Kung umakto ito para bang siya pa ang naagrabyado sa nangyari. Wala kaming balak na magsimula ng kung ano, Leah. Kung tutuusin, ang tadhana ang nagtulak sa amin maging ganito ang lahat. Kailan kayo nagsimula ng babae mo? I think you should listen to me. Listen for what? Ikaw ang may kasalanan dito. Di mo basta-basta may iputan ulit ang ulo ko kaya sagutin mo. Kailan kayo nagsimula ni Katie? Something happened during my bachelor party. Every guy. Kailangan ng last fund sa labas bago matali sa isang babae. I asked her for an experience tapos naulit na lang. Nawindang si Leah. Bumalik muli ang matinding hilos sa kanyang ulo kaya napakapit siya sa lamesa. All this time nakasal tayo? Kayo ng babae mo? Napangiwi si Justin. Lumabas sa wakas ang pagka-guilty sa mukha nito. Leah, I swear. Ito talaga yung gusto ni Lord na mangyari. Mula nang ma-meet ko siya sa bar, we had sex, tas nagulat na lang ako. Siya na pala ang new hire sa opisina. Hindi mo ba napansin? Mas naging masipag ako mula nang minamanage ko na sabay ang relationship natin tapos sa kanya. Leah, ba't di na lang kasi ganito ang setup natin? We stay married, we stay happy. Bubuhayin kita. Di mo na kailangan magtrabaho and in return, hahayaan mo ako sa gusto ko. Dinampot ni Leah ang baso at hinagis papunta kay Justin. Lumagpas ang baso rito, pero halos mapulbos ito pagbagsak ng sahig. Hindi ang Diyos ang nagpumilit na manloko ka, Justin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano para lang mag-i-absuelto ka sa ginawa mo. Gusto mo kaming pagsabayin dalawa? Anas ni Leah bago natawa ng malakas. Yung nawala na 500,000 na pera sa bangko, anong ginawa mo? Kailangan daw ni Katie ng bagong kotse. At ang nabili mong bulaklak para sa akin? Hindi makatingin sa kanya ang asawa kaya pagak siyang natawa.
Kanina nanggaling ang bulaklak na yon? Hindi nagustuhan ni Katie ang binili ko kaya binigay ko na lang sa'yo kesa masayang. Nainsulto na sobra si Leah. So naging tapunan ako ng mga bagay na ayaw ng babae mo? Sinanay mo ako sa tingi-tingi habang siya branded at mahal ang pabango? Leah, you grew up in a wealthy family. Hindi ka naman mamamatay kung hindi ka bibilhan ng ganyan. Si Katie lumaki siyang mahirap. Alam niyo kung gaano kahirap ang kumita ng salapi. Naglabas ka ng sandamakmak na pera sa kanya? Tapos palalabasin mo ngayon na parang wala akong pwedeng gastusing pera mula sa account natin? Come on! Hindi mo nga ako mabilhan ng bagong underwear sa 4 na buwan ng pagiging mag-asawa natin. Bulyaw niya sabay tayo at padabog na pumunta ng mesa. Kinuha niya lahat ng instant meals na nasa ref at mga dilata. Pagbalik niya sa harap ni Justin, binato niya ang lahat ng ito pa isa-isa. I am your wife! Ano ha? Nasa labas kayo nagpa-fine dining tas ako pinag-uulam mo ng tinapa? Ang sabi mo nag-invest ka, kaya nawala ang 500,000 piso na yon. Saan mo nilatag? Putang ina ka? Saan mo hinulog yung pera? Sa bakang inang babaeng yon, ha? Leah, ano ba? Mahiya ka naman sa mga kapitbahay. Ako pa dapat mahiya? Gago ka ba? Niloko mo ako at binaboy. Tapos ang una mong gagawin, mag-book ng flight para mag-enjoy abroad kasama ng babae mo? Lumapit si Justin sa kanya. Kaya nanlaban si Leah. Sinangga niya bawat hawak nito hanggang sa mainis ng lalaki at mag-angat ng kamay. Naputol ang kanyang presensya at sinampal niya ito sa katinuhod sa pagitan ng hita. Leah! Sigaw nito habang namimilipit. Pagbubuhatan mo ako ng kamay ha? Sasaktan mo ako, uunahan na kita. Bulyaw niya sabay sampal muli dito. Tiniis ko yung magaspang mong ugali. Kasi akala ko matutulungan pa kitang mabago yan. Pero hindi, magsama kayo ng nanay mo. Dahil pareho kayong mga demonyo. Kinuha niya ang susi ng kotse at agad bumiyahe paalis. Tinawagan niya si Damon habang nasa daan. I would like to file for an annulment total wala naman kaming anak. Ayoko na may mamagitan pa sa amin pagkatapos nito. I want our marriage to be dissolved. Paano ko sisimulan? Nanginginig na tanong niya. It's 11, Leah. Malalim na ang gabi. Nahiya siya sa ginawa. I'm sorry, tinawagan kita kahit pwede na maipagpabukas to. I will call you again tomorrow. Are you driving? Oo. Huminga ng malalim ang lalaki. Park the car. Narinig ko ang panginginig ng boses mo. Di ka dapat nagmamaneho ng galit. Ano bang paki mo? Sigaw niya. I care. Oras na mamatay ka sa aksidente. Matutuwa lang ang asawa mo, pati na ang kabit niya. Kumalma siya sa wakas. Iginilid niya ang sasakyan. Damon, I'm very, very sorry. Doble-doble na yung kasalanan ko sa'yo. Ako na nga to humihingi ng pabor. Ako pa tong galit. I mean, I just wanna say sorry. Kung naabala kita ngayon. 11:00 na, kaya wala nang bukas na office. Para makapag-file tayo ng annulment. Hindi ko ipinagbabawal na tumawag ka ng ganitong oras. Napalunok si Leah. Okay, thank you. Would you tell me what happened? Sinunod niya ang sinabi nito at sinabi ang lahat. Wala siyang tinago na kahit anong detalye. Makailang beses na bumuntong hininga si Damon dahil sa sitwasyon. You love him so much. Makakaya mo ba siyang gantihan? Natawa naman siya. Sobra-sobra pa dyan ang gagawin ko, Damon. Mula nang magsama kami, unti-unti na ako nawawala ng gana dahil sa ugali niya pati sa pag-iisip niya tungkol sa relasyon namin. Para bang hindi tao kasama ko kundi baboy. Siya nagpapakabuhay single. Tapos ako parang aso na nakakulong sa hawla at tatahol kapag sinabihan. That's not marriage, Leah. Para kang hino-hostage sa sarili mong tahanan at di mo man lang yun namalayan. Gusto kong maghirap siya, Damon. Hindi ko kayang bumalik sa bahay na yun at magtiis na lang alang-alang sa singsing na binigay niya sa akin. Isa lang ang hiningi ko, yung hindi siya magloko pero lahat ng ayaw ko ginawa niya. Naging kampante siya na kesyo kasal na kami, di na ako aalis. It's just dumb. Kalmado ka na ba ngayon? Oo, salamat. Drive to a hotel. Isisend ko address sa'yo. Nag-book na ako ng sila just for you. Para safe kang makatulog ngayong gabi. Napahawak ito sa ulo. Damon, sobra na yata ang tulong mo sa akin. Anong tulong sinasabi mo? This is partnership.
Kasabwat kita sa pagpapahirap sa gunggong na nagdala ng dumi sa kumpanya ko. He made the company bathroom his lodging suite. Dapat lang na di na siya makahanap ulit ng trabaho. Napangiti siya sa wakas. Surprisingly, itong si Damon chill lang at hindi demanding sa kanya. Yan nga lang, para bang mahigpit ito lalo na sa usapin ng panloloko at panlalamang sa kapwa. No doubt, si Damon ang daan para balikan si Justin at ang Katie na yon. Dumaan ang 1 buwan at humarap si Leah sa kanyang biyanan. Pinaliwanag niya ang lahat sa mga ito kasama ang kanyang mga magulang. Tinawagan ni Leticia si Justin at kinumbinsing umuwi. Noong dumating ito, tahimik na ang lahat at nakalatag na ang papel sa mesa. Psychological incapacity and fraud? Ba't ito nilagay mo? Bulalas nito habang binabasa ang dokumento. Dahil yun ang totoo. Nagpakasal tayo na may inililihim ka sa akin. Kung alam ko lang na nangyari yon, Justin, I would never want to be close to you. Nandidiri ako sa'yo. Sabi niya sa harap mismo ng pamilya nito. Inilabas niya ang singsing at sinauli ito. Your commitment is cheap. Your love is trash. And your loyalty is non-existent. Wala akong ibang gusto kundi ang kalayaan natin mula sa isa't isa. Kung marunong ka mag-isip ng tama for once, Justin, pabibilisin mo ang paghihiwalay natin. Fine. Pagpayag nito, sabay harap sa mga magulang. Huwag kayong mag-alala. I found a new girl and she's very supportive of me. Kailangan lang namin ng time para makapag-settle. Napangiwi ang sariling ina at ama ni Leah. Sumenya siya sa mga ito na wag nang magsalita, samantalang ang mama ni Justin hindi makatingin sa kanila. Nakita na nito sa wakas kung gaano kababoy ang anak. I wish you the best, Leah. Pasensya na kung di ako ang perfect husband para sa'yo. I'm sorry. I hope you can find your happiness too. Natawa siya ng bahagya. Alright, salamat. Ako naman hiling ko na sana karmahin ka. Sana mangyari sa'yo yung ginawa mo sa akin at sana maghirap ka. Hindi ako santo, Justin, no? Tang-ina kang hayop ka. Tang-ina ka rin hanggang sa huli. Lumabas sila ng bahay. Anak, what you're planning to do? Kayo nung si Damon. Tanong ng kanyang ina. Gusto ko pa ipa-blacklist si Justin at Katie sa lahat na malalaking kumpanya dito. Inaasikaso na ni Damon yon. Gusto ko ring mapahiya sila sa lahat ng kakilala nila, kaya pagkakalat ko yung nangyari. It's not hard, dahil nasa record ang pagiging malaswa nila kaya sila na-terminate sa trabaho. Pahayag niya, sabay ngiti. Wala na akong dapat ipag-alala, Mapa. Sila na ang sumira sa sarili nila. Kakalat ko na lang. Umiling ang kanyang ama. Hindi kita sasabihan na masama yung ginagawa mo, kasi alam mo na yan sa sarili mo. Kahit ako gusto kong paluhurin yung gagong yun. This is your life, Leah. Nandito lang kami. Kailangan mag-ingat ka sa ginagawa niyo ni Damon, ha? Baka mabaliktad kayo. Saad ng kanyang ina. Tumango si Leah at mas naging desidido sa naging desisyon. Kinabukasan, ginagap ni Leah ang mga kaibigan at kakilala ni Justin. Suot ang gusot na damit at magulong buhok, nakiusap siya sa mga ito na alamin ang totoo sa pambababae ng asawa. Oh my God, Leah, is that true? I'm sorry kung nakakaistorbo ako. Hindi ko lang makayanan ang ginawa ni Justin. Erica, Harold, please, magsabi kayo, okay? Naiiyak na pakiusap niya. Nahabag naman si Harold na matalik na kaibigan ni Justin. Inalo nito ang asawang si Erica at lumapit sa kanya. Leah, ang sabi niya sa amin alam mo ang tungkol kay Katie. Ang akala namin okay lang sa'yo ang relasyon nila kasi maghihiwalay na kayo. Ikinwento niya ang pagiging baboy ni Justin sa bahay. Lalo na sa tuwing lasing ito, na duwal si Erica. Ew! Talagang umiihi siya sa higaan, the fuck? Pinanasan ni Leah ang luha. Kaya ko namang tiisin yun kasi asawa ko siya. Hindi ko lang matanggap yung pagiging babaero niya, dagdag dyan. Huwag kang mag-alala, Leah. I'm a woman myself. At kapag nangyari sa akin yung nangyari sa'yo, baka makapatay ako, I got your back. I'm sorry, Leah. Naniwala ako sa sinabi ni Justin kasi he has been a friend. Huwag kang mag-alala, di ko siya kukonsintihin. Sabi naman ni Harold. Umalis siya sa bahay ng dalawa at naglakad papunta sa labasan. Doon siya sinundo ng kotse ni Damon. Binigyan ka ba ng tip? Tanong nito. Tip saan?
Para dyan sa live performance mo. Tapos na ba ang pag-door-to-door audition mo bilang kawawang asawa? Inayos ni Leah ang kanyang buhok. Kawawang asawa naman talaga ako, Damon. Dati yun, hindi na ngayon. Kinalkal niya ang phone at naghanap ng job vacancy. Nakita ni Damon ang screen niya kaya tumikim ito. May kilala ako naghahanap na isang admin assistant. Di na masamang simula yun sa trabaho, di ba? Nilingon ito ni Leah. Kamusta yung reklamo ni Justin sa kumpanya mo? They dropped it. Siguro napagtanto nila sa wakas ko anong kabaliwan yung ginawa nila. Sila ang nagkamali. May gana pa magreklamo. Sino pang tatanggap sa kanila niyan? Napalunok siya. Itong si Damon laging nakangiti. Pero ramdam pa rin ang talim sa salita at bawat tingin, lalo na kapag may kinaiinisan. Lamang na lamang ito laban kay Justin. Damon is brutally honest at walang paligoy-ligoy. Kapag may naisip ito, inilalatag sa kanya sa paraan na hindi siya nalilito. At papayag na lang ng basta-basta. He has qualities that makes a man hot beyond surface level. Are you sick? Ba't tayo mo akong tingnan? May nasabi ba ako masama? Gusto ko na magtrabaho agad. Iniisip ko lang kung saan ako titira. Ayoko makapagsiksikan kina mama. Di ko matagalan yung awan nila sa akin. Napaisip si Damon. I have a house. Malapit lang sa town at secured ang lugar. Pwede mo rentahan yon. Tapos, I will collect the rent every month. Sure, gusto kong makita. Pag-usapan din natin ang pera. Pagdating sa bahay nito, halos malula si Leah sa laki. Ito yon? Ba't may pool? Gusto ko yung bahay na mataas ang bakod tas may pool. Guess why? Iniwas niya ang tingin at sinipat ang kabuuan ng property. So magkano per month? 5,000. Seryoso, Damon? Ang laki ng bahay na to tapos 5,000? Ikaw ang maglilinis at magbe-maintain itong bahay. Kaya tama lang ang halagang yan. Hindi siya makapagsalita kaya lumapit si Damon para akbayan ang kanyang balikat. Woman, the truth is gusto ko makabawi ka agad. Alam ko na mabait ka at di ka dapat pinagkakaisahan ng Katie at Justin na yun. I am invested in your drama. Sabihin na lang natin na chismoso ako. Maybe it's because I'm bored, pero gumanti ka. Yun lang ang gusto ko makita. Natawa si Leah ng tuluyan. Tinapik niya ang mukha nito. Kaya naman pala hinahatid mo talaga ako sa mga lakad ko. Gusto mong makakita ng gulo? Bored ka nga talaga. Umatras si Damon at pinagbuksan siya ng pinto. After you. Umiiling lamang siya bago pinangunahan ang pagtuklas sa bawat sulok ng bahay. Nagustuhan niya ang interior ng tahanan, kaya mahirap itong tanggihan. Okay, gusto ko ang bahay na to. Good. Ako na ang landlord mo. Ibinahagi ni Leah ang balita sa mga magulang. Masaya ang mga ito sa kanya pero lahat sila nagtatanong, ito nga lang ba ang intensyon ni Damon? Nagustuhan ni Leah ang kanyang bagong trabaho. Na-miss niya yung pagiging maliksi at yung feeling kapag sweldo na. Yan ang kilig na hindi niya kayang pantayan. Sa kung anong meron sila ni Justin nung sila pa. Naglalakad siya. Pauwi nang muntik na siyang mahagip na isang pulang sasakyan. Hoy, ano ba? Sigaw niya sa kalsada. Huminto ang kotse at bumaba roon ang isang pamilyar na babae. Ito si Kate Sandoval. You bitch! Bulyaw nito. Hindi nagpatalo si Leah at hinubad ng sapatos para salubungin ang babae. Sinipa niya ito ng malakas sa ulo, pagkatapos dinaganan para sa bunutan ng buhok. May humintong sasakyan sa tabi niya pero wala siyang pake. Gumanti rin sa kanya si Katie at kinalmot ang kanyang katawan. Tiniis niya ang sakit para suntukin ito sa muka. You want a natural eyeshadow, bitch? Ito, papantayin ko na para sa'yo. Sigaw niya habang sinusuntok ito. You're mad! Baliw ka kaya ka iniwan ni Justin. Pakawalan mo ako, ano ba? Ikaw ang ayaw bumitiw sa buhok ko. Kaya ba't kita pakakawalan? Sinubukan mo pa ako sa sagasaan kaya paduduguin ko yung uso mo. Humina ang kapit sa kanya ni Katie. Kaya dinakma niya ang dibdib nito at pinilipit ng mahigpit. Napasigaw ang babae sa sakit. Umiiyak na ito habang nakayakap sa sarili. Sumusobra ka na. Because of you, wala nang gustong tumulong kay Justin tapos blacklisted pa siya sa trabaho. This is all your fault. Projecting much? Gagawin niyo talaga lahat para mailihis sa inyo ang sisi, no? He is married pero nagpakamot ka pa rin? Pareho kayong mga madudumi. Dumampot ng bato si Katie at akmang itatapon sa kanya nung lumitaw si Damon sa kanyang tabi. Pinalaan nito ang babae. Nakuha ng CCTV lahat ng ginawa mo mula umpisa, Miss Sandoval.
You have no awareness of what's happening around you at nagpapadala ka lagi sa emosyon. Hindi pa ba sapat na nangyayari sa'yo ngayon? Agad na nabuhayan si Katie. Inayos ito ang buhok pati na ang damit. Sir Damon, I'm sorry, hindi ko sinadya nangyari. It's because napilitan lang ako dahil kay Justin. That's right, pinuwersa niya lang ako. Pang-aakusan nito sa kanyang ex. Natawa ng malakas si Leah. Bagay na bagay nga si Katie at Justin. Parehong hindi aako ng mali, kahit halatang halata na at pilit ipapasa sa iba ang kasalanan. Speaking of the devil, and he shall appear. Huminto ang isang taxi sa gilid ng daan at bumaba roon si Justin. Nakatitig ito sa phone na para bang may tinatrack. Katie, akin na ang susi niyang sasakyan. Sigaw nito. No, binigay mo to sa akin. Akin na to. Di mo to pwedeng bubuhin, Justin. Gulat na sumulyap sa kanya ang dating asawa pati na kay Damon. Namutla ito at mabilis na kipaghilahan kay Katie. Pera ko ang ginamit dyan sa pagbili ng coaching yan. Ako ang masusunod kung kailan niya nibibenta. Akin na sabi. No, sabi mo mahal mo ko. Binigay ko na sa'yo ang kwintas na binili mo sa akin dati. Kahit yung perfume na binenta ko na rin, para namin magamit kang pera. This is mine. Kailangan ko to sa pang-araw-araw. Inabot ni Damon ang kamay ni Leah at umalis sila sa pwesto. Nagpatuloy naman ang sigawan ng dalawa. Kahit pa nakamasid ang mga mata ni Justin, sa magkahawak na kamay nila ni Damon. You hear me, Justin? Pinangako mo sa akin na poprotektahan mo ko. Di mo ako padadanasin ng hirap. Ba't mo binabawi lahat ng binigay mo? Napigtas ang pisi ng lalaki. At sinampal ng malakas si Katie. Gagamitin ko sa pag-aasikaso ng papeles at pagbabayad ng bill sa bahay. Ano ka ba? Tigas-tigas ng ulo mo. Ba't di ka makaintindi, ha? Nakaramdam ng kakaibang tuwa si Leah. Masaya siya dahil nakaalis siya sa sitwasyong yon. At dahil ang inakalang langit ni Katie, impyerno pala. You're smiling. Kala ko maawa ka sa ex mo. Kaya gusto ko na umalis na tayo doon. Panimula ni Damon. Ako? Never. Mabait ako sa taong mahal ko. At kaya kong tiisin ang kahit ano basta pareho kami ng vision sa buhay. Pero kapag nag-cheat, deal breaker na sa akin yung Damon. Nandidiri ako sa mga taong nagpapatali sa isang tao, tapos nagpapalaway naman sa iba. Kahit sa batas, bawal ang pangangaliwa at pagbabahay ng kabit. Pero heto kami. My anger is not above anyone pero Diyos lang ang kaya magpatawad ng ginawa niyang panloloko sa akin. I can never forgive. I can never forget. Tama lang na di kami magkita ulit kahit kailan. Tila nasiyahan ang lalaki sa sagot niya. Dahil nakuha pa nitong pumalakpak kaya naalarma siya. Nagmamaneho ka ano ba? Saway niya rito. I'm sorry. It's just like I'm watching a small flower bloom to be this magnificent gumamela. Iba talaga ang galit ng isang babae, no? I love watching horror films na babae ang multo. Nasapok niya ang balikat ito sabay tawa. Mukha ba ako multong hindi matahimik? Nope. You look like someone who now know how she's worth. Maingat na sabi nito sabay ngiti. Nayanig naman ang puso ni Leah. Para siyang kinuryente pa unti-unti at di maitago ang kinang sa mga mata. Thank you, Damon. Kumindat lang ito bago pumito. Hindi siya makapaniwala. Nakasalubong lang naman niya ang mga taong sumira sa buhay niya noon. Pero heto siya at nakangiti dahil kay Damon. Hulog talaga ng langit ang binatang ito. Matagal na naging proseso ng annulment nila ni Justin. Makailang ulit siyang nilapitan ito para sana huwag nang ituloy ang paghihiwalay dahil ang sabi, wala na raw sila ni Katie matagal na. Nanatili naman siyang matigas dahil sa wakas, napagtanto ni Leah na hindi worth it ang habang buhay na pagkakatali sa taong hindi naman siya kayang respeto. It's better to be alone than to suffer a man's tyranny. Mabuti na lang at di naman siya tumanda mag-isa. Sa 3 taon niya bilang tenant sa bahay ni Damon, dumalaw ang lalaki para kunin ang renta kasama ang kapatid nito, pati na ang pamangkin. May mga pagkakataon na nagpapasko siya kasama ang 3. Kaya welcome na welcome sila sa bahay. Kuya, you're a freaking billionaire. Bakit excited na excited ka kung kunin ang renta ni Leah? Daing ng kapatid nitong si Amethyst. Ano bang pinagsasabi mo? Natatawang saway ni Damon sabay pisil sa pisngi ng babae. Ikaw tong gumugustong isama ko tas nilalaglag mo ako pag nandito na.
Naghanda si Leah ng kakainin nila, saka nanood ng palabas sa TV. Naramdaman niya ang pag-abot ni Damon sa kanyang kamay at hinayaan niya ito. Nang bigla niyang lingunin ng lalaki, nahuli niya na sa pinagsamang kamay nila ito nakatingin at hindi sa telebisyon. Ito na ba yung renta? Pabirong sabi niya na ikinatawa nito. I wish. Tapos araw-araw kitang sisingilin. Hindi makaimik si Leah. Masyado nang matagal mula nung una niyang kasal. Naiintindihan niya na hindi lahat ng lalaki ang problema, kundi si Justin lang. Napakadaling mahulog kay Damon at hindi siya bato para hindi maapektuhan. Pinagmasdan siya nito ng ilang segundo. Would you allow me, Leah? Pwede ba? Napapangiti siya kahit anong pigil niya sa nadarama. Kapag finalize na yung annulment ko, let's have our first date outside. Seryosong tumango si Damon at di na pinakawalan pa ang palad niya. Naiintindihan nito ang intensyon niya. Ayaw ni Leah na may sabit pa siya kung kailan magsisimula ang bagong relasyon kasama ito. Pagdating ng huling pagkikita ni Leah at Justin, siya na ang nakangiti. Wala na sa puso niya ang galit at napalitan na ng pasasalamat sa mga taong nakapaligid sa kanya. Mabuti na lang at nakawala siya agad dahil maraming babae ang hindi pwedeng umalis sa pagsasamang hindi na gumagana. Mas lalo siguro silang maghihirap kung nagkaanak pa sila. Leah doesn't want her child to grow in a home na hindi nagmamahalan ng parents. Ngayon pareho na silang malaya ni Justin. May babalik ko na sa iyo ang sinabi mo noon. I wish you a good life. Sabi niya rito. Hindi makatingin sa kanya ang lalaki. Mukhang hanggang ngayon naghihirap pa rin to. Base sa kasuotan at pagkilos. Kung may pera pa rin to, hindi ito yuyuko ng basta-basta. Tanggap ko na nagkamali ako, Leah. I'm sorry. Kung pwede sabihan mo si Damon na tigilan ng pambablacklist sa akin. 3 taon na ako hindi makahanap ng trabaho. Napaatras si Leah. I'm not sure kung si Damon ba talaga ang dahilan. Kung ba't wala kang mahanap na trabaho hanggang ngayon, Justin. Di ba pwedeng di ka lang talaga pumasa sa background checking ng mga inaplayan mo? How can they be sure na susunod ka sa company policy, mission at vision? Kung ang paninindigan mo sa altar, sa mismong harap ng Diyos hindi mo kayang panagutan. Hindi niya hahayaan na magkalat ito ng chismis na ikakasira ni Damon. Reflect on yourself, dahil mukhang kulang pa yung mga natutunan mo sa nangyari. Bili niya bago umalis kasama ang ina at ama. Sinalubong sila ni Damon sa labas at hinatid pa uwi. Damon, hindi pa rin daw makahanap ng trabaho si Justin hanggang ngayon. May kinalaman ka ba doon? Tanong niya. Naiintrigang nakinig ang kanyang mga magulang, samantalang ang lalaking ngumisi lamang sa kanya at kumindat. Damon! Fine. Hindi na. Tumikim ang kanyang ama sabay sabing, patagalin mo pa na 1 taon. Narinig ko nagbabalak na silang umalis dito at maghahanap ng tirahan sa malayo-layo. Mas makakabuti yun sa inyo. Ngumuso sa kanya si Damon, kaya dumukwang siya para halikan ito. Di man lang nagulat ang kanyang mga magulang. Samantala'y tumawa lang ng malakas ang lalaki. Best day ever. Natatawang tinapik ni Leah ang balikat ni Damon. Thank you. Nasolo nila ang sandali matapos maihatid sa bahay ang mga magulang. Nagpalitan sila ng matatamis na salita at may init na halik sa loob ng kotse. Masayang masaya si Leah dahil buong puso at walang sabit na niyang maaamin ang nararamdaman. Mahal kita, Damon. Your rent is due, Leah. Maniningil na ako. I love you too, alright? Madaling sabihin sa iba na magtiis dahil nasimula na ang isang bagay. Tanggapin ang nangyari. At tama lang sa iyan kasi yan ang pinakasalan mo. Pero sino nga ba sa atin ang tiyak na hindi magbabago ang partner natin sa pagdaan ng maraming panahon? Hindi dapat rason ng isang desisyon para maghirap ang isang tao ng napakatagal. Lahat tayo gusto lang na mamumuhay ng maayos. Kung ang lugar kung saan ay dapat nagpapahinga ka, tanggap ka at minamahal ka, ay hindi na gaya ng dati. Hindi naman masama ang huminto. Gumilid at mag-isip muna kung may patutunguhan pa ba ang mga bagay-bagay. Hindi lahat ay pinalad na magkaroon ng second chance. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin pwedeng simulan ng pagbabago ngayon. Sa pagmamahal, 2 ang umuunlad. Hindi hagdan ng isa para gamitin o tapakan alang-alang sa pag-angat. Sa huli,
Lahat ng itinanim ay aanihin. Maging bulok man ang bunga o matamis, tandaan na tayo ang nagdilig at nag-alaga dyan. Tayo ang nagdedesisyon sa magiging takbo at kinalalabasan ng ating buhay. The End.